Pangit. Okay, settle down. Is everyone in? Okay, so let's start. So, maikli lang ang ating lectures for today. Siguro approximately 1 hour to 70 minutes, tapos na. Okay, so let's start with protein binding of drugs. As we talked about yesterday, in which we focused on absorption, pag na-absorb na ang ating gamot, ay hahalo na yan sa kung saan-saang parte ng katawan. That would be our next topic, distribution. But before a drug gets distributed, it would most likely react or interact with substances that are in its immediate vicinity. So pagkahalo ng ating gamot sa ating dugo, it would now come in contact with our plasma proteins. So many drugs interact with plasma or tissue proteins or with other macromolecules such as melanin or DNA to form a drug macromolecule complex. Ang tawag natin doon ay drug protein binding. Yung ating gamot, pag humalo sa dugo, kakapit sa mga parts ng dugo, in particular, our plasma proteins. So, ang binded na drug or bound na drug is what we call our drug protein binding. We have major forms such as irreversible drug protein binding. This is usually a result of chemical activation. And the main type of chemical bond present here is our covalent bond. Covalent bond is so strong that it causes the bond to be irreversible. Pag kumapit na po ang ating gamot sa ating proteins at irreversible ang nangyari, permanent na po yon. Lalaya lang po yung gamot kapag nasira na yung protein. Okay, yun lang po yon. A good example of this is our aspirin or our acetylsalicylic acid. It is actually an irreversible COX inhibitor. Means it bonds to the, although hindi siya protein, it's an example of irreversible bonding. Pag kumabit na siya doon, hanggang masira yung receptor, doon na siya. Kaya po, if tinanong kayo sa pagdodonate ng dugo, have you taken aspirin lately? Pag nag-take ka ng aspirin, bawal kang magbigay ng dugo kasi malabnaw ang dugo mo. Why is it specific to aspirin? Bakit hindi tinatanong ang clopidogrel, rivaroxaban? Kasi ang aspirin, matagal ang half-life. Kasi irreversible ang kanyang binding. Okay? So, ang ating irreversible, they account for certain types of drug toxicity that occurs for a long period, such as carcinogenesis and cases of drugs that form chemical intermediates. However, most of the drugs naman, when they bond to our plasma proteins, they form irreversible bonds. So itong reversible drug protein binding causes them to attach, pero pwede pong mabawi, pwedeng matanggal. So dahil mahina siya, ang mga types ng bond that governs this are weaker forces like hydrogen bonds and van der Waals forces. Now, ganito po, kapag bound ang ating gamot sa ating protein, lumalaki siya. What do I mean lumalaki siya? Kung ganito ang inyong drug, ganito kalaki ang inyong drug, makakalusot yan sa membrane. Maliit eh. Okay? So permeable pa siya, ganito lang kalaki eh. Pero kung kumapit na siya sa plasma protein, example, ganito kalaki yung plasma protein, isang malaking molecule na siya.
Unang mangyayari, hindi siya makakalusot sa mga membranes. Kasi nga, ang laki-laki niya. Pangalawa, if bound siya, iba yung kanyang shape. Kasi nga, the drug and the protein are bound together, iba na yung shape niya. Kapag dumating siya sa drug receptors, hindi kayang mag-bind sa drug receptors because nag-iba yung shape ng gamot. Masyado nang malaki siya para mag-bind sa receptors. So ultimately, ang ating gamot na nakabind sa proteins ay hindi nagana. Yun lang naman po yun. Those drugs that are bound to plasma proteins are considered inactive. Kasi nga, hindi siya kasya sa cell membrane at hindi rin siya makakabind sa ating receptors. Naintindihan po ba? Okay. Ang isa rin pong aspect pag bound ang ating plasma proteins is it cannot be metabolized so quickly. It cannot be metabolized so quickly. Kahit po sa pag-ihi or sa pag-metabolize ng liver, since nga malaki yung kanyang structure, hindi agad-agad siyang mai-eliminate sa katawan. Ngayon, may mga cases in which malaking factor po ang ating drug-protein binding. Okay. Kung mag-isa ang ating gamot, take for example, warfarin. Warfarin is highly protein-bound. Meaning, if you give, pagpalagay na imaginary amount, if you give 100 milligrams of warfarin, kunwari lang, ewan ko yung actual na dosing, at siya ay 90% protein-bound, ang nangyayari, 90% ay protein-bound, 10% ay free. So meaning, only 10% of the actual dose can interact with our receptors. Okay? So anong kailangan natin gawin para mapataas ang ating free drug levels? Madali lang po, dagdagan natin ng dose. So kapag alam natin yung protein binding, we can adjust the dose accordingly. So parang kumbaga, alam na natin na may percent na alay. Wala talagang mangyayari dyan, alay na yan. Taasan na lang natin yung total dose para kahit may alay tayo, meron pa rin tayong percentage na gagana sa ating receptor. Maliwanag po. Okay po? Okay. Ngayon, ito yung sunod na senaryo. Paano kung, sample, itong ating protein, itong ating warfarin, W. Paano kung nag-administer ka ngayon ng pangalawang gamot? Bago itong gamot na ito ay mas malakas ang attraction sa ating protein compared kay warfarin. So, ang mangyayari, di lalapit to. Since mas malakas ang kanyang attraction, itataboy niya ngayon si warfarin. Ang mangyayari is, ang ating D2, drug 2, ay nakakabit bago lumaya si warfarin. Kung therapeutic dose kayo ng warfarin, naka-account na po yung alay. Ibig sabihin, itong dose na to, naka-account na yung alay Pag bigla kang nag-administer ng pangalawang gamot at biglang inagawan si warfarin sa protein, anong mangyayari sa dami ng warfarin? Overdose, dadami. Bakit siya dadami? Makakalaya siya sa pagiging protein-bound. So, ang mangyayari, yung nakatagong warfarin or yung bound up warfarin, biglang lalabas. At pag biglang lumabas yung warfarin, biglang magiging active yon. Biglang magi-spike ang active drug concentration. Ano mangyayari? Ano bang ginagawa ng warfarin? Pampalab daw ng dugo. Anticoagulant. Pag sobra, it causes bleeding. So it would, in effect, affect our bleeding times. But ang ating kailangan iwasan ay baka mag-bleed talaga. Baka tumulo ang luha ay dugo na.
Okay? So those are just examples of how pharmacokinetic principles explain drug interactions. Kaya po, pag nakita nyo sa literature ng inyong gamot ay highly protein-bound, pag tingin ninyo sa drugs that could interfere or drugs that could interact, medyo madami po yon. Okay, so hinay-hinay lang po kapag alam natin na highly protein-bound ang isang gamot. Okay? So our drugs can bind to various macromolecular components in the blood, such as albumin, alpha-acid glycoprotein, lipoproteins, immunoglobulins, and ultimately, erythrocytes. Ang pinaka-importanteng plasma protein ay ang ating albumin. So albumin is a protein that is responsible for a majority of reversible drug binding. Ito yung pinaka-common na site where drugs are protein-bound to. In the body, albumin is distributed in the plasma, in the extracellular fluids, and in other tissues. Ang other roles ng albumin is to maintain osmotic pressure of the blood and transport endogenous substances in the plasma. In terms of albumin, it can complex with a lot of endogenous substances like this one. Pero ang kailangan niyong tandaan, most commonly, albumin can bind weakly acidic drugs. Albumin can bind weakly acidic drugs. Again, albumin can bind weakly acidic drugs. Sunod naman po is our alpha-acid glycoprotein. Our alpha-acid glycoprotein or our orosomucoid is a globulin that primarily binds to weaker bases. Weak bases tend to bind to our alpha-acid glycoprotein. Okay? Okay, so tanungan po muna tayo saan, if our drug is protein-bound and it is weakly acidic, saan natin hahanapin ang bound concentration? Saan? Sa albumin. Kapag free? Sa plasma. Kapag weakly basic, bagong hanap natin ay bound sa alpha-acid glycoprotein. Kapag free, plasma pa rin. Basta free, nasa plasma. Kapag bound, depende kung acid or base siya. Maliwanag po ba? Okay. Ito naman, this is from decreasing commonality or decreasing importance. Pwede rin po siyang mag-bond sa ating globulins, like our immunoglobulins. But these are much rarer. These globulins have a low capacity but high affinity for binding of endogenous substances. Pwede rin pong kapitan is our lipoproteins. So, in cases of the drug that may bind with lipoproteins, hyperlipidemia might be an issue. Pero uncommon naman po yan. Uncommon. Pwede lang. At mas rare pa ay sa dugo. Sa dugo mismo, sa red blood cell mismo. So, erythrocytes or red blood cells can bind both endogenous and exogenous compounds. However, with most drugs, binding to RBCs generally does not affect the volume of distribution. Okay? So, pwede siyang mag-bind sa globulins, sa lipoproteins, at saka sa red blood cells, but these are less common. Ang pinaka-importante ay albumin at saka alpha-acid glycoproteins. Okay? Ito po ay i-skip ko muna kasi
I would discuss it in tandem later with volume of distribution. Okay, let's continue with the second lecture. I-discuss ko mamaya pag na-discuss ko na yung volume of distribution. So, nag-administer na tayo ng ating gamot. Nakalusot na, na-absorb na, nasa dugo na. Pagkatapos, nasa dugo, siguro may konti, sumama sa plasma. Ngayon, we're going to talk about the next process. Kapag ang inyong gamot ay nasa dugo na, dadalhin ng inyong dugo ang gamot sa kung saan-saan. Okay? Kung saan-saan. Ngayon, may tanong. Where do drugs go? So, na-explain ko naman ito nung pinakita ko yung isang malaking figure bago saan nagpupunta ang gamot. Dito pwedeng pumunta ang ating mga gamot. So, pwedeng una sa target sites kung nasaan yung receptors kung saan siya magbabind. Pwede rin sa non-target sites, yung mga receptors na hindi naman talaga dapat involved. So, doon nalabas yung ating adverse effects. Pwedeng sa eliminating organs, such as the kidney and the liver. Pwede rin po sa non-eliminating organs, yung mga wala lang, napadpad lang siya doon. Pwede rin po sa lipoproteins and plasma, we just discussed this. And finally, in fats. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Imagine that your leg is sprained. Na-sprain ang iyong paa. Masakit yung iyong leg. Nahulog ka sa hagdan dahil may nag-iwan ng sapatos doon sa hagdanan. Natumba ka, hindi bali ang paa mo, pero paga, sprain. Okay, pumunta kang doktor. Pina-x-ray mo, sprain lang. Ngayon, binigyan ka ng NSAID. Pagpalagay na binigyan ka ng ibuprofen, 400 milligrams. Okay, ininom mo. The question is, how will ibuprofen know where it should bind to? Or how will ibuprofen know how it can reach the target site? Paano niya malalaman? Paano? How will the drug know where it is going? Ano? Paano? Anong hindi? Hindi mo alam. Okay. Ano sagot? Ano? It won't know where to go. That is the correct answer. Walang utak ang gamot. Kaya hindi niya kayang mag-isip. Ngayon, kung ang target mo ay ang iyong paa, the only way na ma-accumulate mo yung sufficient na concentration sa inyong paa ay kung ang buong katawan mo ay abot yung concentration na yon. In most cases, kung ano yung plasma concentration, di ba pinag-usapan natin yung bakit plasma ang sinasample natin. Kung ano yung plasma concentration, yun din yung concentration kung nasaan yung target receptor. Kaya wala kang choice kung di ibabad ang gamot sa katawan. Hindi po natin may iwasan na dito lang gagana yung gamot. Bago dito, hindi. Kaya nga tayo may ADRs eh. Parang in general, the whole body should have this minimum concentration. Kasi continuously na didistribute yung ating gamot. Paano natin ngayon, so some will ask, paano yung mga ibang gamot na delikado? Doon po papasok yung ating science ng drug delivery. Take for example, cancer drugs. Yung mga original na cancer drugs, they will wreak havoc on your system. Sigurado yon.
yung mga mabibilis na pumatay ng cells or mabibilis na cells na natubo, pinapatayan ng cancer drugs. Ngayon, we're moving away from this pattern of drug delivery na ang technique natin ay ibabad natin yung gamot sa katawan. Ang ginagawa natin ngayon ay yung ating gamot, ibinabind natin sa immunoglobulin. So bukod sa gamot, may kadikit siyang parang sariling receptor. Bago yung receptor na yon, nagbabind lang dun sa organ na target niya. So pag wala yung receptor na kabila, hindi siya magbabind doon. So these are advanced levels of drug delivery. If you want to go into that research field, malamang-lamang ang papasukin yung gamot ay mga cancers. It is a good field to study, especially if you want to limit the dangerous effects of the drugs to normal cells and only target cancer cells. Okay? Kung gusto niyo, if you want to read more, it's on your DDS book. Check nyo yung mga bagong drug delivery systems. But for now, let's assume, for our discussion, doon muna tayo sa basic na ang technique lang natin ay ibabad natin yung gamot sa buong timba ng ating katawan. So, let's continue. So, drug distribution occurs through your circulatory system. Kung saan may dugo, doon pupunta ang inyong gamot. Hindi po yan tatambak sa isang part na may dugo lang. Kasi continuously nadaloy ang ating dugo. So tandaan, arteries are blood vessels that take blood away from the heart. And veins are blood vessels that take the drug back to the heart. Bakit intravenous ang ating route of administration at hindi intra-arterial? Bakit? Kasi pag sa vein, dadaan mo munang puso, madidistribute din siya immediately. Kapag sa arteries, pupunta muna siya kung saan-saan, then saka siya babalik sa puso. So, pag arteries kasi, example, artery sa paa, dun mo nilagay, edi yung gamot dito muna pupunta. Bago after nun, saka siya babalik ng puso. Hindi katulad pag sa vein, dito, pupunta siyang puso, bago saka siya ikakalat ng katawan. Kaya veins ang usual nating ina-administeran. So in terms of blood systems, konti lang naman po ang ating dugo. We only have like 5 liters of blood at one time. And mabilis po ang ating blood flow. So in terms of blood flow, it's approximately 5.5 liters per minute. Kayang ipump ng dugo mo, ang ng iyong puso, 5 litro isang minuto. So parang sa loob ng 1 minuto, napalta na yung dugo sa isang part ng area. So mixing of a drug in blood occurs at a very fast rate. So almost immediate yung paghalo ng ating gamot. Now, drug molecules can rapidly diffuse to a network of fine capillaries. Tandaan nyo, palit po yun ng paliit. So, arteries, smaller blood vessels, into capillaries. At pagkatapos ng ating capillaries, papasok naman po siya sa extracellular water. Wala pong dugo or blood capillaries na direksyon nakakabit sa bawat cell. Ang dami nun. So, parang nangyayari, pag nasa dulo na ng capillary, nagdi-diffuse yung laman ng dugo, including drugs, into the liquids around the cell, then eventually ma-absorb po siya ng ating cell. Here are the major volumes in a person. Around 27 liters of your fluid is mostly water. Then after that, papasok po ating plasma at ang ating blood. Around 5 liters lang naman po ang dugo natin. You can safely give up to 500 ml without any serious adverse effect. Kaya po pag nagdodonate ng dugo, 1 pint lang. Or 473 ml lang, 1 bag ng dugo po iyon. If you want to experiment with blood donations, magbigay kayo ng dugo bago mag-inom kayo. Basag kayo, sigurado. Kasi bawas yung kakapitan ng alcohol.
instead na 5 litro, 4.5 liters na lang yung alcohol, yung excess, diretso sa CNS ninyo. Kaya mabilis kayong malalasing. Trust me, I tried. I almost died. Hindi naman. Parang, instead na, example, nakakatatlong 4 kami. Dun sa unang 4, nagsusuka na ako. It was a good experience. Hindi na. Usually, 3. Nag-donate ako ng dugo, bago nag-inom kami, 1 pa lang sumuko na ako. Wala na eh. Kulang ang dugo sa katawan. Ox. Now, in drug distribution, in general, mabilis siya. Parang, mabilis talaga siya na kapag nagbigay ka ng intravenous, almost immediate, kakagat yung effect. So, it is generally rapid, and most drug molecules penetrate membranes easily. The passage of the drug molecules across the cell is primarily based on the physicochemical nature of both the drug and the cell membrane. Ngayon, katulad ng sinabi natin ng absorption, isa lang naman ang itsura ng cell membrane. So, kung ano yung factors ng absorption, yun din yung factors ng distribution. Okay? Kasi kung nakapasok yung gamot sa GI tract, malamang nakapasok yung gamot sa blood, malamang makakapasok din yan sa ibang organs. Because we assume that cell membranes around the body is uniform. Except where? In the blood-brain barrier. Okay? So the process in which drugs traverse towards our internal organs is passive diffusion ulit. Okay? Kung paano siya pumasok ng ating dugo at kung paano siya papasok sa ating internal organs, isa lang po, passive diffusion lang din po. Hydrostatic pressure, on the other hand, is the opposite. Passive diffusion ang magtutulak, papasok. Hydrostatic pressure ang huhugot, palabas. Kaya po hindi naiimbak ang ating gamot sa isang area kasi nahuhugot din siya pabalik ng ating bloodstream. Now, as blood pressure gradually decreases when the arteries branch off, so pag paliit ng paliit yung ating blood vessel, pahina ng pahina yung blood pressure. Nabagal din po yung speed of flow. So kapag medyo malayo-layo yung inyong target site, like for example, nasa hindiliit ninyo ng paa, ay medyo mas matagal ng konti kasi maliliit na yung blood vessel doon. Basahin nyo na lang po yan. Yan. Balik po tayo dito. Familiar ito? Familiar. Kahapon lang eh. So same lang naman po yung kung ano factors ng absorption, yun din po ang factors ng ating distribution. Except, again, with our blood-brain barrier. So, ito po yung factors natin. Similar to yesterday, membrane thickness, coefficient of the drug, concentration, gradient. Ngayon, wait lang. Dito, hindi katulad ng sa GI na one-directional ang diffusion sa distribution, hindi na one-directional. Okay? Wait. Let's recap yesterday. Di ba kahapon? Okay. Di ba kahapon, in the GI at in the blood, sinasabi natin na laging papasok. Basta kaya niya pumasok ng dugo, papasok siya. Kasi ang concentration dito ay laging 0. Ngayon, iba na. Kasi pag GI to blood, usually, nag-administer ka ng malaking dose. Like, yung normal dose na isang tao. Kaya laging papasok ng blood. Ngayong distribution na tayo, blood,
to organ, hindi na po zero. Kung mataas ang concentration sa blood, papasok siya sa organ. Pero, pag mataas ang concentration sa organ, pwede siyang bumalik ng blood. Okay? Remember that in passive diffusion, the solute or the drug moves from a region of high concentration to a region of low concentration. Sa absorption, ini-ignore natin yon because we assume one side is always zero. Ngayon, hindi na natin pwedeng ignore. Pag madami yung nasa dugo at kokonti yung nasa organ, papasok yung gamot papuntang organ. Pero pag baliktad na, pag kokonti na yung nasa dugo, yung gamot na nasa organ, lalabas na ulit. Kaya po, eventually, lahat ng gamot sa katawan ay iiihi nyo din. Hindi yan mag-i-stuck sa inyong organs because pag ubos na yung gamot sa inyong ubos na yung gamot sa inyong blood, drugs from your organ will now move to the blood. Pag nasa blood na, may excrete na uli siya hanggang sa wala ng gamot sa katawan. Drugs do not accumulate in the body except for very, very, very strong attractions to tissues. Okay? Naintindihan po? Okay. So because the process, nabanggit ko pala yan. So let's talk about rate-limiting steps. Tanda kung ano yung sabihin ng rate-limiting step? What is the definition of a rate-limiting step? Ito yung pinakamabagal na step sa process in which it causes the final rate of the process. Kung hindi nyo naintindihan yon, itong imagine nyo. Malamang alam nyo na example na to. Okay. Imagine nyo, may group project kayo. Okay? 4 kayo sa grupo. Hinati nyo ang trabaho sa 4. Okay? Ngayon, yung unang 3 tao, tapos na ako. Uy, tapos na ako. Tapos na ako. Yung pang-4 na tao, may jowa. Nag-aaway sila. Kaya, hindi makapagtrabaho ng ayos. So, mabagal yung paggawa ng pang-4 na tao. Nung natapos na yung pang-4 na tao, at tinitingnan natin yung speed ng process, yung speed ng pang-4 na tao, siya yung speed ng buong process. Kasi yung 3, iniintay yung pang-4. Kaya the final speed is determined by the slowest member. Okay? Kahit anong bilis nung steps in a process, kung nahahadlangan sila nung isang mabagal na step, edi yun yung inyong speed limit. Similar to our drug distribution. Dalawa po ang tinitingnan natin dito. It's either yung bilis ng dugo, as in, pag maganda yung perfusion, mabilis siyang datna ng dugo. So, sobrang bilis siyang madatna ng dugo. Yung pangalawa ay yung diffusion rate. Gaano kabilis mag-cross yung gamot from the blood towards the organ. I-drawing natin. Magaling tayo sa linya-linya. Okay. Pagpalagay na itong inyong organ. Kapag perfusion limited, meaning mabagal ang daloy ng dugo. Kung kayang mag-cross sa organ 5 per time, bago ang nadating ay 3 per time. So, 3 papasok, 1, 2, 3, kaya yan sabay-sabay. So, ano ang pinakamabagal dito? Yung pagdaloy ng dugo o yung pagpasok ng organ?
Yung pagpasok ng gamot sa organ. Mali. Yung pagdaloy ng dugo. Pag dumating na yung gamot, dire-diretso na siya. Wala nang iniintay. Iniintay natin yung dugo. Kasi kaya pa namang i-accommodate. Hanggang 5 nga eh. So, kung 5 at a time ang kaya mag-accommodate, bago 3 lang yung narating, inag-iintay tayo dun sa narating. Balik rin natin. Kapag naman tayo ay diffusion limited, itong ating organ, kaya natin 3 at a time. So, 1, 2, 3. Pero ang nadating sa dugo ay 5 per time. So, ano yung overall speed? 3 at a time. Labis pa, yung dinadala ng dugo, may napapatambay na 2 piraso. Naintindihan yung pinagkaiba nung perfusion limited at diffusion limited. Sa perfusion limited, mabagal yung dugo. It's either maliit na yung blood vessel, mahina yung blood flow, or malayo lang talaga yung organ. Kapag diffusion limited, matagal lumusot yung gamot towards the organ. Madami ang dugo, pero hindi lahat nakakapasok agad. So drugs that are permeability limited or diffusion limited may have increased distribution volumes in disease conditions that may cause inflammation and increased membrane permeability such as meningitis. Ito, meningitis is isang unique case na kapag pagana yung meninges mo, yung regular na drugs like antibiotics nakakapasok. So, example, itong antibiotic na to normally cannot enter the blood-brain barrier. Pero pag ang meninges mo, kaya niya nang pumasok. So, those are some unique cases. Okay? So, blood flow, tissue size, and tissue storage are also important in determining the time it takes for the drug to be completely distributed. Meron tayong tinatawag na distribution half-life. Distribution half-life is the time it takes for 50% of the drug administered to be distributed throughout the body. Generally, pagtagal nun, edi pagtagal niyang ma-distribute. Pero pag ikli ng time na yon, pagbilis niyang ma-distribute. Drug affinity, on the other hand, binabanggit natin to kanina eh. When we say affinity, it is how attracted your drug is to the organ. May mga gamot na gustong-gusto sa mga organs na yon. Take for example, yung mga fat-loving drugs like organophosphates, they will accumulate in your fat because they are very lipophilic. So, in terms of the comparative movement of blood, medyo maliit. Babanggitin ko na lang, yung 2 pinakamabilis na maabot ng dugo, yung 2 organ na pinakamabilis maabot ng dugo, ay ang adrenals. Bakit adrenals? Kasi yun yung pinakamaliit. Like, kakaganto lang yun. Siguro, magana na lang siya ng dugo, puno na siya. Yung pangalawa, kidneys. Kidneys are very high flow organs. Mataas ang flow ng dugo doon. Kaya mabilis din siyang mapuno ng dugo. Sunod sa kidneys, thyroid, kasi maliit lang ang thyroid. Liver, yan. Well-perfused din ng liver. Then pababa tayo ng pababa. Ang pinakamatagal ay fat. Fat takes the longest time for the drugs to accumulate in. Una, dahil malaki ang fat, like it's well spread out and it's madami in terms of mass. And pangalawa, hindi masyadong vasculated ang fat. Kaya mabagal ang daloy ng dugo sa taba. Kaya matagal maipon ang gamot sa taba. Here is
our distribution constant. KD, or our distribution constant, it describes how fast a drug or an organ would be accumulated by the drug. So, gaano kabilis mapupuno yung organ ng gamot? Again, the distribution KD is how fast an organ would fill up with the drug. So, pag mataas ang ating KD, edi mabilis mapuno. Pag mababa, matagal mapuno. Okay? Ano yung factors natin dito? KD equals Q over VR. Q is blood flow. Meaning, gaano kadaming dugo ang nakakarating sa kanya per unit time. Ano yung V? That is the volume of the organ. Gaano kalaki in terms of size yung ating organ. And ano yung R? That is the ratio of the concentration in the drug tissue to the blood. Okay. Yung Q, madaling intindihin. Blood flow lang yon. Yung V, madali din yung intindihin. Gaano kalaki yung organ. Yung R, ito yon. Okay? Yung R is the ratio of the concentration of the organ and the blood. Okay? Tingin din Ito yung una. Kung tayo ay 2:1, dalawa sa dugo, isa sa organ, pag ganito ang flow ng gamot. Tama? Kasi passive diffusion tayo. Kung 2:2, meaning walang nangyayari. Palitan. Tama? Kapag 2:3, ang flow paatras na. Okay? So, yun yung R. Depende sa balanse nung concentration sa dugo at concentration sa organ, yun yung factor ng lipat ng gamot. Kapag negative na yun, edi paatras na yung ating gamot. So what does it say? Kapag wala pang laman yung organ, mabilis yung pasok ng gamot. Pero habang napupuno yung organ, bumabagal din yung pasok. Again, habang napupuno yung organ natin ng gamot, bumabagal yung pasok ng gamot. The more it becomes full, the slower is the input. Naintindihan po ba? So, in determination naman, usually, when we start, walang laman lahat ng organs. So, 0 ang content. So, laging pupunuin muna. Okay, so yun po ang sabihin ng equation na itay. Okay? So, yung R, or the ratio, pwede rin po siyang mahugot sa ating partition coefficient. Kung gusto. Okay? So, dito, sa illustration na ito, pinlot natin yung concentration ng ating mga bagay-bagay. Kinonsider natin yung blood flow at saka yung volume of the organ. So, ang pinakaunang mapupuntahan natin ay adrenals. Almost immediate. Bakit siya almost immediate? Kasi napakaliit niyang organ. Bukod sa maliit siyang organ, malakas ang blood flow niya, kaya siya yung makikinabang na unang mapupuno. Anong sunod na mapupuno? Kidneys. Bakit kidneys? High ang kanyang blood flow. Plus, ganito lang naman kaliit ang kidneys nyo, pagpalagay ng dalawa.
Pangatlo ay skin, medyo matagal na. Then muscle, then fat. Ito time in minutes lang to ha, minutes lang to. So within 6 hours, a little more than 6 hours, the drug would now be found in your fat. Okay. Some things to consider. Normally, blood flow is an important factor. Minsan, may mga sakit na nakakapagpabagal ng blood flow. Like, heart failure. Yung mabagal na talaga yung blood flow, nag-iedema na. So, ang distribution ng gamot in those cases will be altered. Pwedeng mas mabagal ng konti ang distribution. Ang isa rin pong application, take for example, diabetic patients receiving IM insulin experience the effects of changing onset of action during exercise. So take for example, isang diabetic patient, pagka ganun mo, siguro mga 10 minutes. 10 minutes kakagat yung insulin. Kasi pupunta muna yung muscle bago saka siya magpapapasok ng sugar. Kung ikaw ay bagong exercise, mataas yung blood flow mo, mataas ang heart rate mo. Pag nag-inject ka ng insulin, siguro instead of 10 minutes, mga 8 minutes. Bibilis lang yung kagat ng gamot. So, pag mas mataas yung blood flow, mas mataas yung distribution, mas mabilis kumagat yung ating gamot. Okay. Nakita niyo yung arm ni Sir JC? Oh my God. Meron siyang real-time monitoring ng blood sugar. So, kung gusto niya malaman kung anong blood sugar niya, bubunutin niya lang yung kanyang phone. Depende kung mababa, kakain. Kung hindi, mag-i-insulin. Ang cool. Pero sana hindi tayo maganon. Okay. Next is our R. The R or our affinity ratio, chemical knowledge and molecular structure can also estimate lipid solubility. So yung mga substances na mataas yung lipid solubility or our R tends to accumulate faster in some organs. Pagpataas ng lipid solubility nyo, pagtaas ng accumulation ng inyong gamot sa iba't ibang organs. Eventually nga, lahat ng gamot papasok sa inyong fat. If sobrang taas ng inyong oil and water coefficient or ng inyong lipid, oil and water coefficient. Alam niyo yung azithromycin? Yes. Uulit. So sa mga hindi alam kung anong azithromycin, paano inumin ang azithromycin? Ano? 3 cup. Paano inumin? Ano? 3 tablet. Paano inumin? Per week? Oh, 3 linggo yun. Isang araw. 1 per day. Okay? Ang azithromycin has this unique ability in which magtatago siya sa fat. It has high affinity for fat. So, ang mangyayari, iinom ka ng una, tataas yung plasma concentration mo, iinom ka ng pangalawa, mame-maintain yon, iinom ka ng pangatlo, mame-maintain yon. Nasaan yung ibang gamot? Nasa taba. Pag hindi ka na nainom ng plasma ng inyong azithromycin, yung naimbak na azithromycin sa fat, lalabas papuntang dugo, yun na magme-maintain ng dose nyo for the last 4 days. That is the unique thing with azithromycin. So, application lang po ito noon. Okay. Next is drug accumulation.
When we say drug accumulation is how fast the organ would fill up with with the drug. So, deposition or uptake of a drug into the tissue is generally controlled by the diffusional barrier. So again, it relies on diffusion. So ano yung pinaka-importante sa diffusion is, this time, is polarity. So, yung ating brain, it is highly perfused, pero hindi nag-accumulate yung gamot doon kasi may blood-brain barrier. Hindi katulad ng kidney, liver, mabilis mag-accumulate doon kasi mataas yung blood flow at normal lang yung kanyang cell membrane. Okay? Tissues having high blood flow tend to equilibrate quickly. So when we say nag-equilibrate, kung ano yung concentration sa plasma, pareho nung sa organ. So ang pinaka-common po dyan ay kidneys, liver. Another factor to consider is affinity of the drug to the tissue. If gusto nung gamot, yung tissue, ay mas mabilis siyang maiipon doon. Generally naman, ang pag-uusapan lang sa affinity ay lipid solubility. Kung hindi lipid solubility, kung may special receptors siya na doon nakabit, pwede naman. Okay, so drug uptake to a tissue is generally reversible. It's synonymous or analogous to dun sa sinabi ko kanina na pag pumasok po siyang organ, lalabas din po siya. Okay? Hindi po permanent na pumapasok yung ating gamot sa organ bago doon na siya forever. Eventually, babalik din siyang dugo. Eventually, iihi nyo din siya. In contrast, drugs with high tissue affinity tend to accumulate or concentrate in the tissue. Kapag sobrang taas ng affinity niya, pwedeng dun na siya for a good while. An example of this is, have you heard of DDT? Or isa siyang pesticide na very lipophilic. Na yung mga gumamit ng pesticide na yon, pag chinek mo yung fat nila, may presence pa rin ng pesticide na yon. Kasi sa sobrang taas ng kanyang affinity sa fat. That is the main reason why we don't use it anymore. We have moved on to parathione, malathione, permethrin. Okay. Yung mga magsasaka. Ito yung sinasabi ko. Yan. DDT as a pesticide can persist in the tissue for years because of its high affinity to tissues. Okay. Ang tanging, kumbaga, hindi man exempted, special. Ang tanging special lang sa distribution talaga ay ang ating blood-brain barrier. Since our cells are assumed to be uniform except in the blood-brain barrier talaga ang pinakamaselan sa distribution. Hindi lahat ng gamot na ibibigay ninyo ay makakarating ng brain because of the very thick blood-brain barrier. Only the most lipid-soluble drugs can enter the brain. Kung hindi man ganon, kung ayaw nyo, or kung kailangan nyo talaga na tag-usin ang blood-brain barrier for some reason, pwedeng diretsyo sa brain. Like, iturok nyo sa brain, iturok nyo sa spinal cord, intrathecal. Kung talagang kailangan yung gamot. A good case of this is kapag may parasitic infection sa brain-eating worms, may ganon. Mga talon sa freshwater, like lakes and ponds. Pag talon mo doon, may brain-eating amoeba ka, ay hindi na gana
yung amibicide, like metronidazole, kasi hindi siya makatagos ng blood-brain barrier. Ang gagawin ay bukas ulo. Bubuksan yung skull, aanuhin yung brain talaga, irerekta yung metronidazole. Kasi do or die na. Isa siyang case doon sa libro ng Micropara na tumalon siya sa lake, na-infect siya ng amoeba na nangangain ng brain bago wala nang choice yung mga doctors kundi diretso sa brain yung gamot. Kasi hindi pwedeng oral, hindi pwedeng IV. Kahit pa i-IV nyo yun, titigil din sa blood-brain barrier. So, pierce the blood-brain barrier manually, administer the drug. Okay. Kaya, huwag kayong talon ng talon sa lakes at sa mga sapa, mga bukal. Baka hindi safe. Patak-patakan nyo muna ng chlorine siguro. Hagisan nyo ng chlorine tablets. Okay. Another factor to consider in distribution, although lumabas din naman to kahapon, is efflux transporters. Anong trabaho ng efflux transporters? Nang lalabas ng gamot. Pinaka-common po ay PGP. Pero, yung mga cancer cell, minsan walang yaded, may sarili silang efflux transporter na nagiging resistant yung cancer in a way na nagde-develop sila ng sariling efflux protein na pag anti-cancer ang napasok doon sa organ, inilalabas ng cancer cells. Matatalino. Okay. So aside from that, marami din po I think BCR, breast cancer resistant gene, isa siyang type ng efflux transporter for breast cancer. Okay. Yan, nakarating na rin tayo sa VD. Okay. VD, or your volume of distribution, is a pharmacokinetic parameter that will tell you how well distributed your substance is. Okay? Ulit, VD is your apparent volume of distribution. It would tell you how well distributed your drug is. It is a unit of volume. Like liters. Liters ang pinaka-common class, liters. And take note that it doesn't reflect the actual volume of the body. Again, it doesn't reflect the actual volume of the body. Okay, so makakakita po kayo ng mga volume of distribution. Take for example, 440 liters. Ang dami nun. Ang dami ng tubig na yon. Walang 440 liters sa katawan ko. Pagpalagay na ako ay 90 kilos, kataasan ay 90 liters lang yon. So again, volume of distribution, hindi po siya actual na volume ng katawan. It's just a representative on how far your drug can reach. So pag mababa ang inyong volume of distribution, hindi siya distributed. Pag less than 5, edi nasa dugo lang yan. Hindi siya makakarating. Pero pag mataas yan, 400, 600, 1,000, baka ultimo sa buhok, nakakarating ang inyong gamot. Yun po yung sa VD. Take for example, yung heroin. Heroin can show up in the hair. Heroin. Heroin. Tumigis yung buhok ko. Again, VD does not represent true anatomical or physical volume. Okay? Paano nakukuha ang VD? Ayan. This is the formula for VD. I think this is in your book. Wala. Oh, sulat nyo. Dose over plasma level concentration.
Yan, dose over plasma level concentration. Meaning, ang makukuha nyo po dyan ay volume. So, pagliit nun, edi pagliit ng kanyang distribution. Paglaki nun, edi paglawak ng kanyang distribution. Okay? Naintindihan ng VD? Yan po ay isa sa mga important na pharmacokinetic parameters that we will use on the second half of our course pag tayo ay nag-pharmacokinetics. Magmamat po ulit kayo. Okay? Kung nakaligtas kayo ng PharCal, nakaligtas kayo ng Phi-Pharm, ay may isa pa. Sa akin yung huli. Okay? So balik tayo. Alam na kung anong VD. Balik tayo dun sa naiwan ko kanina sa ating plasma. Okay. Yan. Effect of protein binding to the apparent volume of distribution. Okay. In short class, kapag protein bound ang ating gamot, di ba malaki siya? Bago pag malaki siya, hindi siya makapasok sa iba't ibang organs. Pag protein bound yung ating gamot, mababa ang distribution niya. Kasi nga, malaki ang ating gamot, hindi siya makapasok sa organs, nasa dugo lang siya. Ang kanyang distribution ay mababa. So, a protein-bound drug isn't well distributed when compared to a non-protein-bound drug. Yun lang. Yun lang naman. It makes sense naman, di ba? Hindi siya kasya, dun lang siya, sa dugo. Hindi siya maiipon sa kung saan-saan, basta siya ay protein-bound. Okay? Another effect of protein-bound drugs, drugs that are highly protein-bound have reduced drug clearance. Mas matagal po mauubos or mawala ang ating protein-bound drugs compared to free drugs. Dahil malaki nga siya, hindi siya makapasok ng kidneys. Hindi siya makapasok ng liver. Iniintay mo lang humiwalay bago siya ma-eliminate. Therefore, protein-bound drugs are eliminated longer. Or protein-bound drugs stay in the body for longer. Okay na. Okay, that concludes our lecture for today. I will give the answers to the quiz. Ano yung ideal na answers? Ideal na answers. Wala namang one size fits all kasi nga higher order level thinking tayo. Hindi na ako magpapa-identification kasi memory lang yon. Dapat analyze. Okay.